ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Wala natin ito mga salamat po Panginoon sa sanhaling ito, sa biyaya mo at pagpapala, sa patuloy na dumadaloy sa amin ng Diyos na iyong kabutihan. Marunungan at kaalaman na sa amin ay pinagkakalob mo ang biyaya at pagpapala na aming natatamasa dahil sa aming mga paglilingkod sa iyo, Diyos. Ito ay iyong kalooban at ito ay iyong mga biyaya para sa amin at pinapasalamat namin sa iyo ng buong puso. At narito kami sa patuloy na pagmamahayag ng aming mga sarili sa iyong harapan na siya naming katapatan, na siya naming pananatili sa pananampalataya. Lingapin mo at kasihan mo ang Diyos ang bawat isa sa amin. At mapagtagumpayin mo kami na may karunungan at kaalaman sa lahat ng mga bagay upang anumang aming isipin at gawin. Ito, Diyos, ay naaayon lagi sa iyong kalooban. At kung may mga kakulangan man kami, Diyos, ay suguin mo ang iyong Santong Espiritu upang sa amin ay magturo at magpahayag ng mga bagay na ito at sunod sa iyong kalooban at sa iyong nasa para sa bawat isa. Ang iyong minagaling ay siya naming pangyayarihin sapagkat ito ang iyong takilang panukala na siyang mangyayari sa bawat isa. At ito, Panginoon, gawin mo kaming bahagi ng kaganapan ng iyong mga salita na siya naming ipinamumuhay at siya naming ipinagtatagumpay ang iyong mga salita nito. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya ang binasa natin ay Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay marinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Listen na nga natin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen? So, ito na ang konklusyon ng lahat ng mga bagay. Amen? Kung bakit ang Diyos na iisa ay nagpanukala na maging anak. Amen? At suguin niya ang kanyang anak sa sanlibutan. Amen? Ito ang dahilan ng lahat. Amen? Ito ang konklusyon kung bakit ang Diyos ay lumikha ng tao, ang Diyos ay lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Diyos ay nagpanukala ng lahat ng ito. Ito ang kauwian ng lahat. Ito ang conclusion. Amen? The conclusion of the Bible, the conclusion of the whole matter. Ito na. Ito ang magiging climax. Ito ang magiging resulta. Amen? Ng lahat ng mga bagay. Ito ang magiging bunga. Amen? Ito ang magiging bunga. Kaya, ang alin na matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Ito lang naman lahat. Magsisimula ka, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos.
At hanggang sa matapos ang lahat ng mga bagay na ito pa rin. Amen? Ang lahat ng mga tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. At dito tayo magsusulit sa Diyos. Amen? Dito tayo haharap sa Panginoon kung paano mo ipinahayag ang iyong pagkatakot sa Diyos at kung paano mo nasunod ang lahat ng kanyang mga utos. Keep His commandments. Hindi lang naman utos na patungkol sa wag at patungkol sa dapat gawin at hindi dapat gawin. Hindi lang naman yun ang utos. Pagtitingnan natin ang nakasulat at keep His commandments. Okay. Sabi ko nga sa inyo naman nakaraan, lahat ng mga bagay na nakasulat sa salita ng Diyos ay banal. Amen? Lahat ng mga bagay na nakasulat sa Biblia na siyang ipinahayag ng ating Panginoong Kristo o ipinahayag ng mga apostol na kinasangkapan ng Espiritu ito ay magiging absolute. Amen? Wala kang pwedeng gawing pasubali, wala kang pwedeng magiging dahilan. Absolute ang salita ng Diyos. Amen? Ito sa atin ay magiging batas, ito sa atin ay magiging kautusan. Lahat. Amen? Lahat ng mga bagay na ito. Yan. Paano natin nasunod ang salita ng Diyos? Paano natin ipamuhay ang salita ng Diyos? Paano natin ipinakita na tayo ay may takot sa Diyos? Amen? Paano natin ipinakita? Sabi ko nga kanina, ang gift of faith ay nasa sa atin yan lahat. Maliban na lamang kung itakwil mo ang iyong pananampalataya. Pag itinakwil mo ang iyong pananampalataya, wala kang kaloob ng pananampalataya. Kasi ang gift of faith ay yung panindigan mo, ipagwagi mo, ipagtagumpay mo ang iyong pananampalataya, ang iyong sinasampalatayanan, ang iyong paniniwala. That's the gift of faith. Kaya lahat ng naririto ay meron yan. Kasi nga, nanatili ka sa kabila ng andaming pagsubok, sa kabila ng andaming mga temptations, ang daming mga pangyayari, mga hiwalayan, ang daming mga pangyayari na patungkol sa maging ang sa sarili natin ay nanatili ka, and that's your faith. Pinapahayag mo ang iyong pananampalataya na ikaw ay nanatili sa Panginoon at mayroon kang kaloob nito. Ay, kala ko may gustong sabihin, sister. Amen. So yun pa lamang ipinapakita mo, you're the gift of faith. Pero sabi ko nga, ang kaloob na yan ay pwedeng madagdagan, ang kaloob na yan ay pwedeng dumami kung patuloy nating ginagamit. Amen. Gamitin mo lang palagi, gamitin mong lumalim ka patungkol sa kaloob na yan, madadagdagan. Kaya sabi ng Mr. Jenny, may kaloob siya ng interpretation of dreams. Meron kang maging sa panaginip, nangyayari yung panaginip niya, alam rin niya ipaliwanag ang panaginip niya. Pag-aralan mo ngayon, yung mga sitwasyon, paano mo i-ugnay patungkol sa mga bagay nito. Kagaya niyan, si Brother Raymond, nagpastig siya, sumakit ang ngipin. Sa kanyang sarili, may interpretasyon siya doon. Yung pinaparamdam sa kanya ng Panginoon, yung sakit na nararamdaman. Kaya, yung mga pamamaraan ng pagpapahayag o pag-discern na mga bagay na nangyayari, mga bagay na nagaganap. Amen? Yung pag-discern mo na sa isang tao ay paano ba sa kanya yun o kamangmangan. Amen? So, idagdag mo yung sarili. Practice mo. Sarayin mo. Ano ba? Kasi may mga taong gano'n. Wala namang kadahilanan, nagkasakit. Ngayon, kung mayroon kang kaloob ng pagpapahayag, kaloob ng discerning, alam mo kung bakit dumating sa kanya yung sakit na yun. Paano ba yun ng Diyos
o kamangmangan ng isang tao. Amen? Puri ng Panginoon, si Mr. Mo. Hindi natin pinupuri ng Panginoon dahil natin siya. Namulat siya ngayon, nagising siya ngayon. Hindi na raw siya. Masakit na. Sabi ni Brother Raymond minsan, masakit yung mga pamamaraan ng Diyos. Pero ganun talaga. Hindi ka makinig kasi. Hindi ka nakikinig, hindi mo iniintindi ang ginagawa ng Diyos. Ay, ito na lang, paramdamin ka ng sakit. Para malaman mo talaga. Amen. May mga ganung pagkakataon ang Diyos gumagawa. Amen. So let us discern kung ito nga ba ay gawa ng Diyos o ito nga ba ay pinamamagitan ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Kaya yung kaloob na ito ay pagyamanin natin sa atin upang sa atin din namang kapakinabangan. Ang Diyos hindi naman may kinabang sa ganung bagay. Yung regalo sa iyo ng Diyos, ikaw ang may kinabang. Amen. Ikaw ang makikinabang. If you discern one thing, siyempre, kaya mong iwasan, kaya mong interpret, kaya mong ibigay kung anong kahulugan ng mga bagay na yun. So if it is a warning, makakatulong ka. Makakatulong sa iyong sarili, o makakatulong sa iyong kapwa. Kung ito ay babala. So maraming mga bagay. Ano ba ang mga paglilingkod ang ginagawa natin, dito talaga tayo mauuwi lahat. Nagsimula tayo sa pagkatakot sa Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. Matatapos tayo sa pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa utos ng Panginoon. Romans chapter 1 verse 17, ang sabi nito. So, Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Galugin na lang natin. Amen? So ganun nga, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ano yan? Anong klaseng pananampalataya yan? Nanampalataya ka nung una hanggang matapos, nanampalataya ka? Tama! Amen? But that faith grows. Yung lumatong pananampalataya, yung nahayag na pananampalataya, yung pananampalatayang nagbunga. Amen? Kasi ang katuwiran ng Diyos ay nahayag. Tingnan natin sa ibang mga pahayag ng talata, ang katuwiran ay sinusumbolo sa isang pananim na itinatanim ng Diyos at ang pananim na ito ay magbubunga. So gaya ng pananampalataya nung una at yung pananampalataya mo sa dulo ay kinakailangan marami ng bunga. Amen. Marami ng resulta, marami ng napahayag, marami ng nagawa. Amen. Patungkol sa iyong paglilingkod hanggang sa pananampalataya. Amen. From faith to faith, the righteousness of God reveals. Amen. Ganun din sa atin. Nung una, may takot ka sa Diyos. Amen. Bandang huli, may takot ka pa rin sa Diyos. Pero yung takot mo sa Diyos ay kinakailangan nagbunga. Ano ang bunga ng pagkatakot sa Panginoon? Oh. Ano ang bunga ng pagkatakot sa Diyos? Nataranta ka? Nabahala ka? Naguluminanan ka? Hindi. Biblia tayo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayun ba? Ayan ang bunga ng pagkatakot sa Diyos. Hanggang sa, siyempre, marunong ka na ngayon, maalam ka na ngayon. Ayun na. Susunod ka ngayon sa mga salita ng ating Panginoon. Tama ninyo, ang bunga din ng pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod. Dahil walang ibang mahalaga sa Diyos kundi ang iyong pagsunod. Iniwala pa kayo? Walang ibang mahalaga sa Diyos kundi ang pagsunod.
Mahalaga din naman yung mga kaloob natin. Mahalaga din ang iyong sarili. Mahalaga din yung mga bagay na pinagkakaisahan natin para sa lalago ng bawat isa, pagtutulungan, pagsusyaran natin, pag-ibigan sa bawat isa. Mahalaga yun sa Panginoon. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa mga handog. Amen? Mas katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsunod kaysa sa mga handog. So nakikita natin, yung pagkatakot natin sa Panginoon ay kinakailangan may kapahayagan na bunga. Hindi yung takot ka sa Panginoon nung tumagal ka hanggang ngayon, yung takot mo nandun din. Kaya lang, walang bunga. Amen? Yun ang hahanapin sa atin ng Diyos. Yes. Ang bunga ng ating mga gawa. Amen? So, kamusta na tayo? Nagbunga na ba ang ating pagkatakot sa Panginoon? Nagbunga na ba ang ating pananampalataya? Nagbunga na ba yung ating pagsunod sa salita ng Diyos? Amen. Ito ang konklusyon ng lahat ng mga bagay. Takot tayo sa Diyos at ang lahat ng mga bagay nito ay siyang mangyayari at mangyayari. Salita ng Panginoon. Tinignan ko rin ko kanina. Nakita ko lang yung 31 minutes. Kala ko 10:31 pa lang. 11:31 na pala. Alas 12 na tayo ngayon. Napasarap tayo ng mga lahat ng mga bagay na yun ay bahagi ng gawain natin na pagpapasalamat sa Diyos. Mga handog natin sa Panginoon. At ito ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Masarap din naman pag-usapan. Kung tungkol sa biyaya, isisingit ko lang. Sino gustong dagdag income? Mura ang kalabasan ngayon dun sa weekend. Dagdag ka ba rin mo? Nag-uwi ka? Mag-rasyonan mo yan? Hindi pa nag-ani kasi si Clark. Yung ngayon, yung mga maliliit na kalabasa, yung Sophia, ano siya, ano na lang, 6 pesos, 5 pesos. Tapos gusto nyo, bagsakan ko kayo, ibenta nyo sa bahay-bahay. Dito sa Maynila? Oh, mahal sa Maynila. Dito daw, yung mga medyo malalaki, 15 pesos. Benta ko sa inyo 10 piso, benta nyo 15 pesos. Basta sa mga dan, bagsak tayo. Sige. Pwede. Yung mga gusto magbahay-bahay, dagdagin ka. Pwede na naman. I-text nyo si Mrs. Bagsakan ko kayo 50 kilos. Ha? Excited. Matagal. 3 weeks din siguro. Nakapalag pala. I-text nyo si Mrs. Next week, baka dalang ko kayo. Dagdagin ka din, kahit pa ba. Invite ko doon. Balik tayo. Natatapos na ito eh. Ito, tingnan natin natin yung mga verse na yan. Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Okay. So, conclusion kasi ng lahat ng mga bagay, sabi ng Biblia, magkakaroon ng kawakasan, amen, pero hindi niya hayaan na masisira ang lahat. Nakasulat dyan, di ba? Magkakaroon ng wakas, ngunit hindi niya hayaan sira. Kaya nga tatapusin niya madali. Hindi niya hayaan sira. Sabi niya. Yeah, mapanatag tayo, may salita ang Diyos. Amen. Amen. May matitira, may maiiwan. At itong mga bagay na ito, kung maunawaan natin, magiging panatag tayo. Kahit sabihin na natin, sinabi ng Biblia, ang Revelation chapter 16, magkakaroon ng sa mangkok na ito, lahat ng salot ay darating. Huwag tayo mabahala. Ang Diyos ay nagbigay din naman, kung sabihin natin, antidote para doon sa mga nagugulumihanan. May antidote ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kaya habang tayo ay nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, 2 Peter chapter 3 verse 14. Kaya nga mahayaman kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Malapit na end of the world. Sinabi nung nagsalita sa amin
Dito huwag kayong mabibigla. Sabi niya, malapit na ang end of the world. Tapos sabi niya, andito na ang Kristo, nandun na sa China. Tinignan ni Sir Vicky, meron ganun paniniwala. Nasa China naman. Babae pa. Bakit? Siguro. Hindi na pag-aaralan natin. Hindi na daw sa itong lalaki, babae daw. Okay, sa kapayapaan. Nasumpungan tayo sa kapayapaan. At habang hinihintay natin, magpakabalan tayo, magpakalinis tayo. Amen? Panatilihin natin yun. Kasi nga, hindi naayon sa karya ng Diyos ang marumi. Amen? Yung talata kanina, Acts 14, 21, 22, ipinahayag nila yon upang tayo ay magsipasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Papasok na tayo doon sa kaharian ng Diyos. Actually, kung ikaw ay nasa pananampalataya at naunawaan mo na ang mga bagay na nakasulat at you have concluded that yourself will be in the kingdom of God, nasa kaharian ka ng Diyos. Amen. Paano mo i-conclude? Talagang tinultukan mo na ikaw ay magtatagumpay kahit na anong mangyari. Mamatay o mabuhay, magtatagumpay ka. Ipagtatagumpay mo ang iyong pananampalataya, then masasabi mo sa iyong sarili, nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Amen? Kapasok ka na. Dahil parating na. Yun, paano yung mga nangamatay na sa pananampalataya? Nakapasok na ba sila sa kaharian ng Diyos? Literally, hindi pa. But ayon sa pangako ng Diyos, sila ang mga tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Amen? Ayon sa bunga ng kanilang pananampalataya, pinagtagumpay nila, mas maganda nga sila dahil tagumpay na sila. Wala na silang patutunayan. Napatunayan na nila sa Panginoon. Nagtagumpay na sila na ang tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ngayon tayo, nasa pananampalataya, pagsisikapan pa natin. Amen? Arena natin na nandun na tayo sa kaharian ng Diyos. Ngayon, pagsikapan mong huwag mawala. Amen? Pagsikapan mong huwag maalis sa kaharian ng Diyos. Bakit? Maging ang nakasulat sa aklat ng buhay ay pwedeng buhayin. Ang magdagdag na mga nakasulat ay dadagdagan ng salo. Nakasulat yan, Revelation 22. At ang magbawas ng mga bagay sa nakasulat na ito ay aalisin sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, nakasulat na, aalisin pa na dahil nagbago, nag-iba ng pananampalataya. Kaya pagsikapan natin na walang kapintasan sa lahat ng mga bagay ay ito. Okay, let's go to Colossians chapter 1, verse 9. Dahil dito ay kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsitigil sa pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman. Okay, sabi ko sa inyo, puspusin kayo ng kaalaman dahil pag marunong kayo sa salita ng Diyos, hindi pwede kayong iligaw ng sinuman. Kung alam ninyo ang nakasulat sa banal na kasulatan, hindi kayo pwedeng dayain ng sinuman kahit ng diablo. Si Jesus Christ, alam niya ang nakasulat. Dinaya siya, tinukso siya ng diablo. Anong sinabi ng ating Panginoon Kristo? Nasusulat. Nasusulat. Walang masabi ngayon si diablo. Gumamit din siya ng nasusulat. Pumuli, nasusulat. Alam ng Panginoon ang nasusulat. Ito rin naman, nasusulat. Huwag nang tutoksoy ng Panginoon ng Diyos. Kumbaga, kumuha siya ng talata sa talata. Pero para saan yung talata? Amen? Amen. Maging mahusay tayo, maging maalam tayo sa paggamit ng salita. Hindi basta-basta. Lalo kung marunong ang kausap mo, tapos mag-stick ka rin sa verse na ginamit niya, baka masigo ka niya. Gamitan mo na ibang talata na nakasulat para sa kanya. Amen. Pag-aralan natin ang lahat ng mga bagay ng Panginoon. Amen. Okay? Puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Pagkaunawa ayon sa Espiritu. Napakalaga ng karunungan at kaalaman sapagkat kung
naunawaan mo at nalaman mo ang isang bagay, ibibilang kang matuwid ng Diyos. Kaya nagagawa mo ang tama, nagagawa mo ang kailangan, parang you are making the right decision. Amen. Pero may mga decision tayong mahirap. Madali lang yan kung talagang Decision making. manindigan ka eh. Madali lang yan eh. Amen. Pero yun nga, kung naguguluhan ka pa, hingi tayo ng gabay ng Espiritu. Sila. Sa lahat, ganoon din sa atin lahat. Kung kulang pa ang kaalaman mo patungkol sa sitwasyon na kaharapin mo, kung kulang pa ang kaalaman mo, hingi tayo ng gabay ng Espiritu ng Panginoon. Amen? At siya ang gagawin sa atin. Pag nagkukulang kayo ng kaalaman, karunungan, sabi ng Biblia, humingi kayo sa Diyos na hindi, na nagbibigay at hindi nanunumba. Diba? Hingi tayo sa Panginoon ng guidance, ng karunungan, ng kaalaman patungkol sa mga bagay nito. Ito pa o, karunungan at pagkaunawa, sabi niya, ayon sa Espiritu. Kaya kasama na dyan, discerning of the spirits. Amen, discerning of the spirits. Kaya, salamat sa Panginoon. Sa Pastor Efrain, inabi niya, unang-unang hiningi niya, gift of knowledge and wisdom. Yun lang. Hanggang sa maunawaan niya kung ano ang nakasulat, nalaman niya ang mga pagpapahayag, maging discerning of the Spirit, interpretation of the spirits, nasa kanya kung kinakailangan dumarating. Verse 10, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ayan, may bunga na. Nahanapan na tayo ng bunga. Amen. Yung takot mo sa Diyos, may bunga na ba? Yung pananampalataya mo, may bunga na ba? Amen. Yung katuwiran mo na siyang pinangahawakan mo, may bunga na ba? Amen. Ano ang mabuting bunga sa iyo sa lahat ng mga bagay na ito? From faith to faith, ano na ang naging bunga? At magsilago sa kaalaman ng Diyos. 11. Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at sa pagpapahinuhod na may ganap. Amen? Ito, bunga ng kaalaman natin patungkol sa kabutihan ng Diyos at sa kagandahang loob ng Panginoon ay ang kapayapaan at kapanatagan. Amen? Alam mo naman, mabuti ang Diyos. Alam natin na ang Diyos ay mahabagin at maawain. Alam natin na